Good evening, Philippines. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang inyong likod si Mr. Typhoon Mike Padua. Muling nagbabalik na yung araw ng Sabado, December 8, 2012 upang ibigay sa inyong pinaka-latest update sa bagyong si Pablo na ayaw pa rin umalis sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa kasalukuyan, ito ay mabilis na nagbago ng kanyang pagtahak. Ngayon ay patungo ng east-northeast, papalapit sa coastal area ng Ilocos provinces. At kung nakikita natin itong latest satellite animation galing sa MTSat, ay nakikita natin itong medyo humihina na ng konti. Itong bagyong si Bofa, na kagabi ay umabot ng almost 210 kilometers per hour. But sa mga oras na ito ay bumagsak na yung kanyang hangin down to just 175 kilometers per hour. Posibleng humina pa in the next few hours as it approaches the coast of Ilocos Sur. At base sa ating satellite na yun, nakikita natin itong medyo malakas na dry air nang galing sa northeast monsoon. Malamig po ito ay pumapasok sa kanyang circulation dito sa northern and western part nitong bagyong si Bofa, kaya humihina na siyang paunti-unti. Pero yung kanyang track ay hindi pa rin nagbabago. May possibility po na maglandfall ito o malapit na malapit sa coast ng Ilocos Sur na mamayang gabi or midnight or early tomorrow morning, depende sa kanyang forward speed. At namimili ko po ang area ng Bigan. Hindi rin kasama din dyan ang area ng Lawag. Kaya mga kababayan natin dyan, magsihanda na po dahil pumapasok na po yung tinatawag nating inner bands na may hangin na from 60 to 100 kilometers per hour. Pag sinabi natin 60 kilometers per hour, akala natin mahina lang yan, pero po malakas na po yan. Mag-try kayo mag-drive ng kotse at ipa-drive nyo sa kapatid nyo, then doon kayo sa drive sa passenger side. Then pag 60 kilometers per hour, ilabas nyo yung kamay nyo, mag-feel mo yung hangin. Yan po ang 60 kph. Okay? Labas yung ulo niyo. Malakas na po ang 60. Ano pa kaya kung 100 or more than 100 kilometers per hour? So, it is capable of destroying small houses made of wood. And also, pwede siya mag-uproot ng mga malalaking kahoy, especially pag more than 100 kilometers per hour na. Ang kanyang characteristics na yun is similar. Ang kanyang itsura, especially nung bagyong si Unding noong 2004 na bumalik patungong Naga City. At ganito ang itsura niya nung nag-loop siya pababa sa Naga City. At ang Naga biglang nagulat dahil malakas na hangin, umabot ng more than 150 kilometers per hour. Maraming tumbahan na kahoy, pati mga electric post. Maraming bahay nasira dahil sa bagyong si Unding way back in 2004, November 19. So ito naman, it's a different scenario. Ni-steer siya ng high pressure papuntang right side towards Ilocos provinces. Kaya mga kababayan natin dyan sa Ilocos, especially Ilocos Sur, Bigan, magsipaghanda na po kayo ngayong gabi. Now is the time to prepare, mag-evacuate kung mahina ang bahay ninyo at mag-coordinate po sa mga local officials. At itong nasa coastal areas from Ilocos region hanggang dito sa may area ng Zambales ay posibleng magkaroon ng mga storm surge, lalo na sa may area ng Ilocos provinces na pwedeng umabot na up to 10 feet kasi isa pa siyang 175 kilometers per hour. At sa ngayon, sa palagay natin ay lumalaki na po ang alon na yun doon sa coastal areas ng Ilocos provinces. Okay? So ito po yung color animation, AVN animation na pinapakita natin sa inyo, yung pula at gray. Yan po ang pinakamatinding lakas ng hangin at bagsak ng ulan ng bagyong ito. So it could reach area of Ilocos Sur and Ilocos Norte sometime late tonight hanggang midnight, early morning tomorrow. Kaya maghanda na po dahil yan po ang naging scenario na yon. Nagbago ang mga forecast models at posibleng tumama ng western at central and western and northern Luzon na yun early morning bukas.
At yun po, nakita natin dito ang medyo humihina na po ang eye niya, pero malakas pa rin ito. Yung kanyang punch ay talagang pwedeng mag-cause ng widespread damage sa area ng Ilocos provinces. Okay? So, kung titingnan natin yung track na yung tanghali, magbabago na po ito sa latest natin mamaya. Posibleng mas malapit na po sa area ng Bigan yung kanyang forecast na pag-look. But may possibility rin na dumiretso siya sa may area ng Ilocos, labas sa may Abra, Kalinga, Apayao, then Cagayan. So, yung mga taga dyan sa area na yan, magsihanda na rin po kayo dahil medyo hindi pa rin bumabagal ang takbo na supposedly dapat bumagal lang siya dahil magluloop nga siya pababa. So, hindi nangyayari. So, mag-ingat po ang mga tao dito sa may area na ito. So, ito po yung mga spaghetti models. At ito yung isang grupo na nagsabing susubsob, tatamaan possibly ang Pangasinan o dadaan na napakalapit. Yung isa naman group of models ay tuloy-tuloy sa Ilocos provinces, either sur or norte. So, itong mga areas na ito ay bantayan natin itong pagdating ng bagyong ito. At baka one of those models pwede mangyari. But kung mangyari alin sa dalawa, pareho pong affected ang western at northern Luzon ng bagyong ito. So, babantayan natin ito. At kung titingnan natin ang ating graphical satellite analysis, ay nakikita natin ang malakas na malamig na hangin galing sa northeast monsoon na nagpapahina na yan sa bagyong ito. Okay, so sa rest of the Pacific, wala tayong nakikitang mga any weather disturbances except dito sa may Mindanao, may mahinang IDCC, nagbibigay ng mga isolated scattered rains and thunderstorms, pati rin sa ibang portions ng Southern Luzon, kasama ang Bicol, and also dito sa may area ng Visayas. Okay, so ang focus natin ngayon is the coverage on this powerful typhoon na nagbigay nga ng grabing destruction sa area ng Davao Oriental at Compostela Valley, and this system is really traveling on all major points of the Philippines. Ngayon, Luzon naman po ang gusto niyang tahakin, itong area ng Ilocos provinces. Okay? Ito yung ginawa natin kanina na possible wind speeds sa may northwest ng Luzon. If kung hindi magbago ang kanyang track for the next 12 hours, may possibility na dadaan siya malapit sa Bigan mamayang midnight hanggang tomorrow. At ito ang posibilidad na magkaroon ng winds na more than 100 is from the area of Ilocos Sur up to Ilocos Norte. Possibility po yan kasi yung kanyang winds na more than 120 km per hour is about 55 kilometers from the center. So, alin man na galawin niya pataas o baba, may possibility maka-experience ito ng hangin na 100 pataas. Okay, so dito sa malapit na sa area na ilalandfall niya, kung hindi magbago kanyang track, makakaranas ng more than 120 kph up to 150 itong area ng Bigan and close to and other municipality close to Bigan City. Okay, tandaan natin 55 kilometers from the center yung pinakamalakas na hangin, while 200 kilometers away from the eye, from the center, hanggang dito yan, ito naman yung area medyo orange, yellow-orange, dito yung yung hangin na 60 to 100 kilometers per hour, capable of putting down branches of trees and uprooting also small trees, itong 60 to 100 kilometers per hour. But still, kung kailangan nyo mag-evacuate na po kayo, mag-consult sa mga government offices like the disaster coordinating councils ninyo, especially sa mga barangay ninyo. So, yung mga nakikinig na mga relatives sa Ilocos provinces, tawagan na po ninyo at sabihin maghanda na yung gabi dahil itong bagyong ito, although medyo 500 kilometers pa ang diameter, nag-uumpisa na ito magbigay ng epekto dito sa area ng Ilocos region, particularly ng Ilocos Sur and Ilocos Norte. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest flash report. Itong bagyong si Bofa na may local name na Pablo, na sa ngayon ay patuloy na lumalapit mabilis
patungo sa area ng Ilocos provinces. Hanggang ulit bukas, sana naman walang lives mawala dito sa bagyong ito. Let's pray na it will be okay, na nakapaghanda lahat ng tao na yun dyan sa area ng Ilocos provinces pagdaan ng bagyong si Pofa. Ito ulit ang inyong likod, si Mr. Typhoon Mike Padua, nagpapaalam hanggang bukas ulit dito sa Weather TV ng weather.com.ph. Good evening and God bless.